Mga idol, isang magandang umaga ulit. Nandito naman tayo. This is JP Bendang TV and reaction videos. No? So, meron tayong bibigyang reaction video na naman, mga idol. Kayo na lang ang bahala. Tungkol ito sa ating nangyaring transparency na rally ng mga INC. So, bakit daw nga ba nagsalita dito ang ilang mga kongresista ayon sa palag at pagsabi ni Madam Claire Castro. So ito, pakinggan natin yung kanyang panayam, yung kanyang mga sinabi dito. At pakinggan din natin yung sinabi dito ng mga kongresista. So totally talaga, ang INC wala ang pakialam sa Pangulo. Kasi ang layunin ng INC dito po, mga kababayan, mga kaibigan, at mga supporters natin, viewers dito, ang layunin po ng INC is peace. Kumbaga magkasundo, magkaisa. Sabi nga daw, dapat tayong sumunod. So, nagtaka ang ibang tao bakit daw nahaluan ng political. So, dito may mga ilang kongresista kasing mga nagsalita. So, siguro ito hindi natin alam kung ayon pa ba ito sa inline na pinatupad ng INC. Alam ko hindi din ito inaasahan ng mga tao. Hindi kung bakit. So may point naman dito si Madam Claire Castro. So hindi natin masasabing bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon doon sa rally ng INC na for transparency. So, ito mga idol, mas maganda ay ating panoorin sabay-sabay at ating alamin kung bakit nagkaroon ng opinion si Madam Claire Castro. So, tara, sama-sama tayo mga idol. Ako natatawa. Hindi ko alam kung natatawa kayo sa mga pahayag nila. Unang-una, sabi nga natin, ano bang tinutumbok ni Senator Amy dito? Halata namang planado. Halata namang scripted. Tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Binasa niya pa. So, ibig sabihin, coordinated ang moves nila. Desperado. Para masira ang Pangulo. So, hindi na... Ano magagawa ng paninira sa Pangulo? Ang Pangulo na nagpapaimbestiga ng korupsyon. Nagpapaimbestiga na maaaring sangkot sa korupsyon. Gusto niyang patigilin? At gusto niyang pauwiin ang Pangulo? Saan? Mawala sa pwesto? Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue sa korupsyon. Ang daming issue. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolba. At tandaan natin, mismo ang Vice Presidente, ang ipapalit natin, anak ng isang korap. Bakit natin sasabihin, paulit-ulit ko itong sinasabi, mismo ang dating Pangulong Duterte, umaming siya'y korap, nagnakaw sa bayan. Yun ba ang gusto nating ipalit ngayon? Sa Pangulo, na siyang nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects, lahat ng mga anomalya, gusto niya nang paimbestigahan. So, bakit ba sila nanginginig sa ginagawa ng Pangulo ngayon? So, bukang hindi masyadong nasa-threaten ang palasyo ngayon, Yusek. Tama ba? Hindi kailangan matreten dahil alam naman niya ang taong bayan ay naniniwala sa kanya. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Okay, pasensya na Yusek Dad kung baka nasagot niyo na to kanina sa sa mga interviews niya, pero para lang do sa mga nanonood at this time. Pero kasing yung parang recorded message na yon, nakita niyo do sa naalala ko tuloy bigla yung recorded message ng Vice Presidente, parang kahapon yata ito. At sinasabi na may crisis nga daw tayo dito, crisis of leadership ba ang tamang phrase ko, staff, pero basta may crisis daw tayo. At yun yung kanyang pinupush na naratibo. Ano po ang reaksyon niyo doon sa Malacanang? Propaganda niya yan. Yan ang gusto niyang palitawin. Kasi nga, gusto niyang sirain ang Pangulo dahil gusto niyang pumalit. Unang-una, hindi pa nga niya nasasagot yung mga issue ng korupsyon laban sa kanya. So doon pa lang nag-uumpisa na yung krisis. Pero ngayon nagpapaimbestiga ang Pangulo. Ngayon pa ba magkakaroon
ng krisis patungkol sa confidence and trust ng Pilipino? Sino ba ang papaimbestiga ng anomalya? Ang Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang taon, noong nakaraang administrasyon, hindi ba as early as 2020, inamin na ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects, rampant, during his time. May pag-iimbestiga bang katulad nito? O di ba ang daming naging haya-hayang buhay? Yung mga pampered noon sa build, tumawid pa sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga nililinis ni Pangulo yung kalat na ginawa nila. Kalat na dapat nang walisin talaga. So, wag magpakalinis Ang linis-linis ka dating, hindi naman malinis. So, magmalinis muna siya bago siya magsalita laban sa Pangulo. Bakit nga ba na-cut short into 2 days? Yung plano sana ay 3 days na kanilang pagrarally tungkol sa transparency. And the announcement came parang hours lang after Senator Imy's speech. Hindi ko po alam sa pamunuan po ng INC. Siguro, sa akin lang pong palagay, siguro naman po ay naparating na miyembro ng INC kung ano po talaga yung gusto nila maparating sa administrasyon. Hindi po yung salaysay at kwento ni Senator Amy, kundi yung gusto nila na tigilan or wakasan itong katiwalian. So naniniwala po talaga tayo na kasi explicitly naman sinabi po ng INC, 'di ba, leaders na talagang hindi naman nila gusto talagang pabagsakin o patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman daw 'yun yung kanilang goal. Pero inalaw nila si Senator Amy Marcos na magsalita doon. Siguro out of their control na sa puntong 'yon. Pero ano po tayo talaga, naniniwala po talaga tayo na yung INC po, ang stand po nila ay hindi talaga patatalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro po, muli mas maganda pong matanong ang INC dyan. Pero sa sarili ko, ang basa ko, ayaw na rin po siguro madamay ng INC itong mga pinagsasabi ng mga ibang politiko na nakakasira mismo sa kanilang agenda. Yung iba po yatang tumayo dyan at nagsalita ay hindi align sa kagustuhan ng INC na ang issue lang po nila ay tapusin o wakasan ang katiwalian. Pero nangyayari po kasi yung ibang nagsasalita dyan, ang gusto nilang wakasan ay yung position po, yung power po ng Pangulo natin. So siguro ayaw po nilang madamay dito sa mga pinagsasabi ng ibang politiko, lalo-lalo na't wala namang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi nila. To be fair, inulat din namin kagabi, Yusek, na INC, ang pamunuan ng INC, talagang itinaboy yung mga nagrarally na ang hawak nila ay resign or or yung palit gobyerno na tinatawag nila. So, pero yun na, parang sa totoo lang din, nagulat din kami kagabi na transparency, tas biglang ang naging issue ay tungkol dun sa pamilya at saka dun sa yung drug use before, something na ni-raise naman ng media noon before nung campaign pa, so hindi naman ibig sabihin minamaliit namin yung issue na yun, pero parang hindi lang in tune with kung ano yung pakay doon sa rally kagabi. Tama ba? Parang gano'n, Kaya tingin ko isa to sa nagpa-trigger sa kanila dahil baka madamay pa mismo yung mga miyembro ng INC sa aking palagay. Hindi lang naman siguro lang nila mapatayan ng mic itong si Senator Amy dahil baka sabihin naman na napaka-rude naman kung papatayan siya ng mic. Okay. May follow pa kayo. Dapat ata hingan natin ng reaksyon dito si Yusek Claire Castro dahil merong mga usap-usapan po, Yusek, na, and I don't know kung meron kang narinig po patungkol dito, pero lalabas daw kagabi yung quote-unquote bagong presidente around midnight. Ano po ang inyong reaction? Natawa si Yusek. Hindi ko alam. Gising pa naman ako niyan. Pero nagpa-vlog pa si Yusek kagabi. Nadinig yan. Wala kang narinig na ganong info? Wala. Baka mga troll na naman yan na pumapabor doon sa gustong mamuno bago pa mag-2028. Hindi ko alam. Wala po tayong alam dyan. Okay. Sa panonood ng ating ginawang video ngayon for today. So kayo, anong masasabi nyo sa ginawang rally ng kapatiran natin INC? Transparency na rally dito sa Kamaynilaan itong nakaraan. So kayo ba? Ano ang inyong opinion? Sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Madam Claire? At anong masasabi nyo? Bakit may mga kongresista na dumalo
sa isang rally ng mga INC na hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit sila nandoon. Basta ang layunin ng INC magkaroon ng kapayapaan ang ating gobyerno at magkaroon ng pagkakaisa. Sang-ayon pa rin kasi ito sa nangyayari na guluhan natin about dun sa mga flood control project o sa mga ghost project natin na mga na booking. So talagang ako, para sa akin lang, no, bakit sa madami ng sinasabi ni Ma'am Claire, no, sinasabi ni Ma'am Claire na iniimbestagahan pero wala namang nakukulong. So kailan pa may makukulong, no? Kailan pa may mananagot na corrupt na nandyan sa gobyerno natin, di ba? So kayo, ano sa inyong palagay? Nag-iisip ba tayo kung bakit sa haba-haba ng panahon ng kanilang pag-iimbestiga is wala pa ring nakukulong? So, what do you mean? Anong ibig sabihin nun? Ito ba ay may pinagtatakpan? Ito ba ay may koneksyon sa pinakamataas? O ito ba ay pinapaikot lang tayong mga mamayang Pilipino? So sige nga, comment down below kayo dyan mga idol. At kung gustuhan nyo itong ating mga ginagawang content na to, ay huwag kayong mag-alala at hindi ito natin tatanggalin dito sa ating social media account.